Sa ilalim ng amber na ilaw ng Azor, ang lungsod ay sumisingaw ng amoy ng ulan at langis ng kusina, ng mabagal na pag-ikot ng neon sa salamin. Sa loob, ang Azor table ay nakareserba, kristal na nagliliwanag, marmol na malamig sa mga palad. Si Daniel K. ay nakaupo, maayos ang postura, ang kamay nakapatong sa menu na hindi binuksan. Ang mga mata niya ay nakatuon sa bintana, sa kalsadang parang ilaw na tumarampi at umaalis. Hindi siya doon para magpakitang gilas. Nasa mesa niya ang isang maliit na coronet, nakabalot sa velvet na maliliit ang alon. Parang trivial na palamuti para sa sino mang hindi nakakaalam ng bigat ng simbolo nito. Ang unang putok ng kaguluhan ay hindi ingay ng baril, kundi ng basong natumba, isang maliit na eksena, walang sinasadya, at pagkatapos ay nagbago ang ritmo ng gabi. 7 lalaking may maskara ang bumukas ang pinto ng Azor, na waring pumasok mula sa ibang oras. Hindi sila nagmadali, parang may choreography ang kanilang paglapit. Mababang mga boses, mabilis na pagkilos, mga kamay na nagtutulak ng upuan. May sinag na pulang ilaw na dumampi sa kanilang mukha mula sa isang flare sa labas, at ang mga ani nila ay lumago sa marmol. Si Riley Clayton ay nagpapasa ng tray, nakaitim ang jacket, payat ang katawan na bihasa sa paglakad sa pagitan ng mga mesa. Ang kamay niya ay mabilis, mapanuri, hindi para magpakitang gilas, kundi para hindi mapansin. Ang trabaho niya ay magdala ng pagkain, magbasa ng mga mabilisang palatandaan ng panganib, at kung minsan, maglaho mula sa mata ng ibang tao. Nakita niya ang pagbabago sa hangin bago pa man sumiklab ang boses, ang paraan ng pag-ubo ng empleyado sa kusina, ang pag-iktim ng isang waiter na hindi nabihasa sa takbo ng kainan. Ang bawat sensasyon ay pumapasok sa isip niya, tila mga punto na aayusin niya kung kailangan. Hindi tumagal, ang pinuno ng grupo, isang lalaki may mahigpit na kamay at tinig na parang bato, ay tumungo sa mesa ni Daniel. Walang palunod na pahayag, walang tanong, mabilis ang galaw. Sa isang iglap, nabalot sa katahimikan ang pag-angat ng lamesa, ang mga salamin ay nakikisan. 7 lalaki ang nag-ikot, sinubukang pigilan ang mga tagasunod, at sa gitna ng lahat na iyon ay ang pagkakasakal, isang pangyayaring puro pagkilos at takot na bumuhos sa hangin. Hindi ito eksena ng pelikula, ito ay isang pag-atake na may layunin. Riley ay hindi nag-isip. Lumusong siya sa gitna ng gulo bilang isang ani na may tungkulin, tanggalin ang panganib bago lumaki. Hindi siya tumakbo para magpakitang gilas. Imilag siya, kumatak, nagpababa ng tray at ginamit ang timbang ng sarili para matulak ang isa sa mga sumalakay. Isang paggalaw na mas maraming sinanay kaysa sariling tapang. Ang mga mata niya ay malamig, magkakabit ng mga kalkuladong desisyon. Isang lalaki ang natumba sa likod ng isang upuan. Ang iba ay natigilan, hindi dahil sa lakas ng suntok, kundi dahil may isang tao na hindi nila inaasahan na makikialam. Hindi pinakita ang mga detalye ng kung ano nangyari sa mesa ni Daniel. Sapat na ang etekto. Ang eksena ay lumabo. May mga aninong bumagsak. May hiyaw na naputol. Kung may nasaktan, hindi ito ay pinagdiinan sa tumpak na larawan. Ang tanging malinaw ay ang biglaang kawalan ng kontrol na bumalot sa dining room. May ilang sandaling naging tahimik. Ang miikling katahimikan na puno ng amoy ng nasimpuisan at uling mula sa flare sa labas. Maya-maya, lumabas si Riley mula sa gitna ng gulo, basang buhok dahil sa malamig na ulan na pumapatak sa labas. Ang jacket niya ay may maliit na gasgas ng semento at isang mantsa na hindi niya pinansin. Ang mga paningin sa kanya ay nag-iba, mula sa pagdududa hanggang sa pagkikilabot at sa ilang sandali, pagpapahalaga na hindi niya hinihingi. Hindi siya nagbigay ng salaysay. Naglakad lang siya papalayo na tila isang nilalang na hindi dapat mapansin. Ngunit alam ng mga mata sa paligid na hindi na siya ang dating delivery girl na nagdadala lang ng pagkain. May mga tanong na nagsimulang bumuo sa mga labi ng mga nasa Azor. Pagkatapos ng kaguluhan, habang ang mga sirena ay malayo pa sa abot, hinila ni Daniel ang isang waiter at tumayo. Ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng galit. Ito ay kalkulado. Isang lalim ng pag-iisip na nagmumula sa taong may mas maraming tabak sa likod kaysa sa sinuman sa mesang iyon. Tumayo siya at lumapit kay Riley na tanawang labas ng resto, halos hindi nauubos ang ilaw sa mga mata.
Magandang kilos, mahinang sabi ni Daniel. Hindi tinitinga ang pagkakaayos ng buhok niya. Mulit may sandaling pagtigil, isang pagsusukat. Hindi mo kailangan. Hindi ako kailangan, sagot ni Riley. Diretso, walang pagpapaliwanag. Nagtrabaho lang ako. Nanatiling nakatingin si Daniel sa kanya ng ilang sandali, parang sinusukat ang bigat ng salita. May bagay akong inaalok. Ani niya pagkatapos, mahano. Proteksyon. Bayad. Hindi pagkaari. Kooperasyon lang. Kung handa kang tumulong. Sinalubong si Daniel ng mga mata ni Riley na hindi agad na tinagad. Hindi siya bingi sa mga pangako at hindi rin bingi sa mga bitag na may ginamit na salita. Alam niya ang halaga ng salita sa mundong puno ng gumagamit ng mga ito para ikadena ang iba. Hindi ako asset, sagot niya ng maikli. Hindi ako ibebenta. Alam ko, sagot ni Daniel. Hindi rin ako naghahanap ng asset. Naghahanap ako ng taong kumikilos. Kung tutulungan mo akong malaman kung sino ang nagpadala ng 7 lalaking iyon at bakit, may pera ka at may kalayaan. Hindi alipin, kasabwat. Limitado ang saklaw. Walang pangalan sa ledger mo. Kung sasabihin mong oo, may proseso tayo. Si Riley ay tumingin sa koronet sa mesa ni Daniel. Hindi na nakatayong palamuti, kundi simbolo ng pagmamalupit at kontrol. Ang marka ng tigre ay makikita sa palibot ng maliit na palamuti. Alam niya ang mga marka. Alam na ang mga kilala niya na tanda iyon na nagdadala ng bilis at pagkamatay kung kailangan. Hindi siya tutol sa konsepto ng paggamit ng lakas laban sa mas malaki. Tumututok lang siya sa pagiging malaya kapag tapos na ang alitan. Hindi ako bastos. Dagdag pa niya. Hindi ako pumipigil sa inyo kung hindi kayo pipilitin. Pero hindi ako magiging utang ni Numan. Pagkusa, tugon ni Daniel. Isang pahinga bago dagdagan. Pipiliin natin ang mga layunin. Limitado. Proteksyon mula sa akin habang kailangan mo. Pera para sa tuwing kailangang lumabas. Hindi mo kailangan magbago ng pangalan. Hindi kita ilalagay sa ilalim ng anino ng negosyo ko. May mahaba pang sandali bago nagsalita si Riley. Tinanggap niya ang bulaklak ng ulan sa anyang mga balikat. At maya-maya ay huminga siya. Isang paghihimay ng mga posibilidad, ng mga panganib, ng katahimikan sa kanyang sarili na hindi basta naiiwan. Makinig, sabi niya sa wakas. Kapag tumulong ako, may kondisyon ako. Una, hindi mo ako ibebenta. Pangalawa, iyong sisigurahuin na hindi ako magiging target. Pangatlo, kung mamalayan kung ginagamitan mo ako para gumawa ng bagay na hindi ko sinang-ayunan, lalabas ako ng tahimik. May kasunduan, sagot ni Daniel, at inabot ang kamay niya sa kanya bilang simpleng pirma. Hindi romantiko, hindi theatrics, isang transaksyon, isang bagay na pinili nila pareho. Mabilis ang mundo pagkatapos ng pirma. Tahimik na talakayan sa likod ng lamesa, mga tawag sa telepono na puno ng code, ang pangalan ni Minjun na lumitaw, ang security chief na may mukha ng laging nagbabantay. May isang veteran na si Lito na nagbigay ng impormasyon, isang lumang mukha na may balanseng pagitan ng pagkasira at katalinuhan. Sila ang sinimulan ni Daniel na ipakilala kay Riley bilang mga taong papatok sa mundo ng paghihigante at proteksyon. Sa loob ng susunod na linggo, ang lungsod ay naging isang mapa. Hindi sa papel, kundi sa mga ruta ni Riley. Naglakad siya sa ilalim ng mga poste ng ilaw na kulay amber, pinapakinggan ang mga pag-ikot ng rotors mula sa malayo na tila paalala na may mas malaking bagay na umiikot sa ibabaw nila. Nagtayo sila ng maliit na surveillance stack, hindi totoong kagamitan sa pag-hack, kundi mga mata at tainga. Mga taong pumapasa ng mensahe sa pamagitan ng simpleng pagsubaybay, isang driver na napapadala sa mga lakad, isang tindahan na may surveillance na hindi naman nakalagay sa official ledger. Hindi nila ginamit ang teknolohiyang labi sa panganib, ginamit nila ang pagiging tao at doon napinta ang kagalingan ni Riley. Minjun ay isang lalaking may tahimik na kapangyarihan. Hindi siya malakas sa pisikal na anyo, kundi sa paraan niya ng pag-aayos ng mga bagay. Nakita niyang mabilis ang paggilos ni Riley at hinangaan, ngulit may pag-iingat. Hindi siya tumanggi sa kanyang sariling pagdududa. Sa loob ng arena ng mga loyalties, may mga mata na tinitingin mula sa loob. Mag-ingat kayo sa Lito, sagot ni Minjun minsan sa maliit nilang pulong. May bagay sa kanya na hindi tama. Laging may mga lumang utang. Hindi natin natatapos sa mga yun. Si Lito naman ay kumikilos bilang impormasyon, nag-uugnay, nagbebenta ng detalye, at minsan nagtatago ng higit sa sinabi. May ugali siyang maliit na ngiti, at kapag tinanong, palaging may dahilan. Si Riley ay nakikinig. Ang nakaraan niya ay nagturo sa kanya ng 2 bagay, basahin ng tao
at alamin kung kanino mo ilalapit ang iyong likod. Nagkaroon ng ilang maliit na hangganan ng kaguluhan. Isang delivery truck na aksidenteng naputol ng cake sa gitna ng kahabaan ng kalsada, isang call na pumapasok sa 12:00 ng gabi mula sa isang numero na hindi kailanman nagtatapos, at isang washroom na kinubkuban ng 2 kalalakihan na nagkaroon ng sobrang tapang. Sa bawat maliit na insidente, lumalabas ang marka ng tigre, isang sticker, isang pag-spray ng paint sa gilid ng isang pader, maliit na coronet na iniwan sa mga lugar kung saan kumakain ang mga tini-target nilang tao. Ito ang wika ng Paulo Reyes. Marka, paalala, pahiwatig na sila ang nasa likod at hindi basta susuko. Isang ang rurok ng pag-iipon ng impormasyon, isang maliit na warehouse sa dulo ng isang daanan na puno ng mga lumang shipping containers. Hindi siya maganda sa mata, ngunit hindi niya kailangang maging maganda. Kailangan lang malinis at malapit sa tubig para madaling magtago at madaling magalis kung kinakailangan. Nagkaroon ng unti-unting pagkakatugma ng mga piraso, isang resibo na nag-uugnay sa coronet sa isang specific na supplier, isang panlasa ng metallic na lasa sa hangin kapag dumaan sila sa pinto ng warehouse, isang maliit na markang nakukuti sa isang kahon na may tigre at koronang nakaguhit. Ang plano ay simple sa hitsura, ngunit komplikado sa laman. Magpasok ng maliit na recon team, kunin ng palamuti at anumang dokumento, umalis ng tahimik. Si Riley ay hindi tumangging mamuno sa unahan. Hindi ito dahil siya ay naghahanap ng heroismo, kundi dahil siya ang may pinakaraming dahilan para hindi maging target muli. Sa kanyang isip, bawat galaw ay inimprenta, lokasyon ng ilaw, posibleng paglalubog ng pinto, hugis ng bayani, kung paano naglalakad ang mga tauhan na may masyadong kumpiyansa. Bago sumirit sa gabi ng raid, nagkaroon sila ng maiksing pagtitipon sa likod ng isang maliit na kafe na may tindahan ng payong at amoy ng espresso. Daniel ay mas tahimik kaysa Nati, may tinataglay siyang bagay na pwedeng tawaging pag-aalala. Kung kukunin natin yung coronet, makukuha rin natin ang listahan, sabi niya, habang ang daliri niya ay nagsuklay ng maliit na laso ng malamig na inumin. Ang listahan ng dahilan kung bakit umiiral ang lahat ng entanglement na ito. At kung may nakabaon na trap, tanong ni Minjun, tuminga sa liwanag na parang sumukat sa kanila, hindi tayo dapat magmadali. Hindi, sabi ni Riley. At may laman ang salita, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-uunawa. Kahit kailan, maghanda. Iwanan ng mga tahimik na exit. Kunin ang listahan. Kung may signal na mali, kami ang magubura ng scene. Naglakad sila papunta sa warehouse sa kasunod ng mga ulap ng gabi. Ang amoy ng asin mula sa dagat ay sumasama sa amoy ng langis at lumang kahoy. Ang mga ilaw ng kalsada ay nagiging maliliit na bituin sa likod nila. Ang team ay binubuo ng maliit na grupo, si Riley, si Minjun, isang driver na tahimik at mabilis, at 2 iba pang individual na pinili nila dahil sa kanilang kakayahan, hindi dahil sa tapang, kundi dahil sa pagiging kapaki-pakinabang sa oras na kailangan. Pumasok sila sa warehouse sa pamamagitan ng isang maliit na pintuan sa gilid, hindi spectacular, hindi kailangan. Ang loob ay malamig at puno ng mga kahon na nakatambak, mga crate na may mga label na lumang pangalan ng importer. May ilaw na tumatago sa ilang bahagi, nagiging maliliit na ilaw na nagsasabi ng mga anino. Sa gitna ng mga crates, may isang mesa at ilang lata ng langis, may mga marka ng sapin sa sahig at maliit na puting siksik na similya ng bato. Ang coronet ay hindi agad makikita, hindi iyon kalbo sa ibabaw ng mesa gaya ng peking eksena sa sine. Nakatago ito, nakalagay sa isang matigas na kahon na may nakasulat na lumang code. Nagkaroon ng ilang minuto ng tahimik na pagsasalita habang si Riley at ang iba ay nag-scan ng mga kahon. Ang mundo sa labas ay nagbabago, maliliit na tunog ng rotor mula sa layo, isang barko sa malayong pantalan, ang pagtibok ng mga sapatos sa metal na hagdan. May isang maliit na papilis na natuklasan, may lumang resibo na nakadikit sa gilid. Freight Coronet consigned to Paulo Reyes. Ang puso ni Riley ay hindi tumalon sa sobrang emosyon. Ito ay nagtrabaho ng malinaw. Nahanap nila ang isang nakasealed na kahon na may coronet at sa loob ng isang kompartimentong may padding, isang sobra ang naatinig. Nakaselyo, may 3 linyang pulang tinta. Sa labas ng sobra, isang maliit na marka ng tigre na nakalabas ng parang pinutol gamit ang pahiwatig ng kutsilyo. May listahan. Inom ni Minjun hamang pinapawi ang dumi sa kanyang palad. Kung nakuha natin yan, maraming pangalan ang lilitaw.
Pinagmasdan ni Riley ang coronet ng paunti-unti, hindi umaabot agad, ayaw niyang magkamali ng paggalaw. Ang ilaw ay tumama sa metal at nagbigay ng malambot na pagkinang. Hindi kagandahan ng ipinapakita ito, kundi bigat. May kasamang resealing tape ang sobra na naglalaman ng listahan, mga codename, petsa, small entries. Hindi pa nila binubuksan sa ilalim ng masinsinang pag-iingat, kailangan nila ng lugar at oras para ma-archive ang dokumento nang hindi masisira ang ebidensya ng iba. Habang binubuhat ni Riley ang kahon papunta sa mesa, may kakaibang pag-unti ng presensya sa hangin. Parang may bagay na nagbago sa timpla ng tunog. Isang maliit na click sa isang sulok. Hindi halata, ngulit narinig ni Riley. Mukhang kakaunti lang ang nagbigay pansin, ngulit sapat para hinto ang ganyang galaw. Tinawag niya ng mata si Minjun at ang dalawang lalaki ay nagkatinginan. Ang paghinga ng warehouse ay naging mas mabigat sa loob ng ilang segundo. Tracker, bulong ni Minjun nang hindi siguro para sa iba. O isang sensor. Walang nagmamadaling magsalita. Ang mga planong maingat na inihanda ay dumilim sa isang segundo. Hindi dahil sila ay natakot, kundi dahil alam nila ang halaga ng hindi pagkilos hanggang sa tama ang oras. Si Riley ay may kamay pa rin sa kahon. Ang kanyang mga ugat ay kumikibo. May mas malalim na takot sa loob niya kaysa sa takot sa pagkakasala. Ito ay takot na mas masakit kung may bagong trahedya na magaganap dahil sa isang maliit na pagkukulang. Lumipad ang isang maliit na pag-iisip sa utak niya. Ano kung ito ay isang ambush? Ano kung may mga mata sa loob ng bahay na nag-ihiyalang? Ang lungsod, na dati ay maluwang naglalakad sa mga gabi, ay biglang naging masyadong malawak. Iniwasan niya ang paggalaw palabas, hindi dahil pinoprotektehan nila ang coronet, kundi dahil may buhay na nakataya. Hindi lang kanila, kundi pati ang mga pangalan sa listahan. Bago pa man nila maayos na masuri, may tunog mula sa labas. Isang malayong tunog na hindi rotors lamang, kundi mga sapato sa konkreto, tinawag ng isang maliit na tunog. Ang pangkat ay nag-ikot. Ang driver ay nag-file ng isang maliit na tawag sa radyo na hindi nila ipapaliwanag sa mga iskribong ito. Subalit ang mundo ay naging mas mabilis. Ang mga anino sa ventilation ay nag-iba ng direksyon, at ang isang ilaw sa dulo ng hangin ang nag-click. Huwag nating ibukas ang sobra rito, mariin na sabi ni Riley. Ibalik muna natin sa safe house. I-check ang perimeter. Kung may signal, iman na natin. Ang mga kasamahan niya ay tumango. Binabalot nila ang coronet at ang sobra sa isang lumang tela at dahan-dahan nilang dinala palabas ng warehouse. Sa labas, ang ulan ay nagmistulang maliit na piraso ng metal na pumapalakpak sa pader. Ang mundo ay nagbalik sa isang uri ng normal, hindi ang normal ng katahimikan, kundi ang normal ng pag-iingat. Hindi pa sila nakakalayo ng marinig ang malayong pag-alingawan ng rotor, mas malakas kaysa kanina, at may ningning na sumilip sa gilid ng mga container. Tila bang may mga mata na kumakapit sa kisame ng lungsod. Ang puso ni Riley ay nagdilim, ngulit hindi napagod. Alam niyang hindi pa ito ang katapusan. May naiwang baka sa loob ng kahon, hindi lang metal at papel, kundi isang pahiwatig na ang alyansang kanilang binuo ay may hangganan. May natira sa kahon, bulong ni Minjun. Isa pang compartment, hindi namin nakuha lahat. Tumahimik ng sandali si Daniel nang marinig ang balita. Hawak ang coronet sa loob ng tela. Ang coronet ay kumikislap sa ilalim ng ulan. Sa mga mata niya, may mga alaala, hindi ng kayamanan, kundi ng responsibilidad na may kasamang panganib. Pagmamalasakit hindi lang sa sarili, kundi sa sayumang maaaring masaktan dahil sa pagkilos niya. Kung may tinatago pa sila, hindi ito simpleng pagkuha ng palamuti. Sabi niya, mabigat. Ito ay isang piraso lamang, ang listahan ng pinakapeligroso. Si Riley ay tumingin sa kanya, at sa sandaling iyon, may isang maliit na pagkakaintindihan. Hindi lamang sila nagsasarili ng layunin. Naglalakad sila sa gilid ng isang digmaan na hindi pa nila lubos na nauunawaan. May mga pangalan na nakasulat doon na maaring magdulot ng muling pagsabog sa lungsod. May mga tao na hindi magiging ligtas kahit anong gawin nila. Ngunit bago pa man sila makabalik sa safe house, may isang piraso ng papel na dumulas alabas mula sa gilid ng sobre. Hindi sinasadya o sadyang inilagay, hindi malinaw pa. Ang papel ay nagkislap sa liwanag, may halong dumi at pagkupas ng tinta. Pagkuha ni Daniel nito, isang linya lang ang malinaw. Isang address, isang oras, at isang pangalan na hindi nila inaasahan. Hindi nagpakita si Daniel ng emosyon sa unang tingin, maliban sa pag-igting ng mga mata niya. Pero sa loob, may pagkabigla. Ang pangalan ay isang pamilyar na piraso mula sa nakaraan ng kanyang pamilya.
Ito ay hindi basta numero sa ledger. Ito ay isang sinuhulan na piraso ng kanilang kasaysayan. Ang koronet ay biglang naging mas mabigat sa pagkakahuwak niya. May meeting, bungad ni Riley nang hindi iniwan ang pagtingin sa papel. At parang naka-schedule na kami. Tumigil sila sa ilalim ng amber na ilaw ng poste. Ang koronet nakabalot. Ang sobre nasa loob ng isang jacket. Ang mundo sa paligid nila ay tila humihinga ng malalim. At sa sandaling iyon ay alam nilang na ang bawat hakbang matapos nito ay magdala sa kanila papunta sa isang bagay na mas malaki. May tanong na pumapasok sa labi ni Ali. Sino ang tunay na nasa likod ng tigre? At mas mahalaga, sino ang may sapat na tatag para kontrolin ang mga ito? Ang rotor sa malayo ay lumaki ang ingay at sa kanilang mga dibdib, ang pag-ikot ng gulong ng karera ay nagsimula. Ang lungsod ay muling naglabas ng isang malakas na himig, tulad ng taong kumikilos bago ang malaking paglahok. Ang koronet sa kamay ni Daniel ay kumikislap na parang paalala. Hindi ito palamuti lamang. Ito ay simula ng isang digmaan na hindi pa tapos. Kung may natutunan sila sa habang buhay na gabi na iyon, ito ay ang pagkakaalam na ang mga marka ng tigre ay higit pa sa pininturang simbolo sa dingding. Ito ay kasulatan ng mga obligasyon, ng utang, at ng pag-ibig na handang masaktan. Si Riley ay tumingin pabalik sa Azor, sa mga nakaupong nagmamatahimik at sa koronet na nakayakap sa kamay ni Daniel. Alam niyang may presyo ang bawat desisyon. Sa likod nila, ang lungsod ay nagputok ng ilaw at ulap. May mga anim na nagliliparan sa mga pader at sa isang maliit na pagkakatulad ng pag-isip, naglakad sila palayo, bit-bit ang isang bagay na maaring magbukas ng pinto ng mas malalim na kapahamakan. Sa ulo ni Riley, hindi iyon ang huling yugot. Ito ay panimulang argumento sa isang digmaan na papasok sa buhay ng lahat nilang nai-involve, hindi lamang bilang mga manlalaro, kundi bilang mga taong kailangang magbayad. Kung ang istoryang ito ay kumakatok sa iyo, manatili, mag-subscribe at i-like para sa susunod na kabanata. Huwag mo ring kalimutang i-notify ang iba na maaaring kailangang marinig ito. Pumasok sila sa isang maliit na van at naglayag pabalik sa safe house sa ilalim ng mahinang pag-ulan. Ang bawat pag-ikot ng ulong ay tila pag-ikot ng kanilang kapalaran. At habang nagmamadali ang van sa madilim na kalsada, si Riley ay dumampi sa loob ng jacket. Hawak ang isang maliit na papel na may oras at lugar. Ang mga mata niya ay matalim. Hindi dahil sa pagnanais na maghigante, kundi dahil alam niya na may mga tao na umaasa sa kanila. May mga desisyong kailangang gawin. Sa loob ng safe house, may mga bata sa paligid ng mesa, telepono, maliit na mapa at mga lumang larawan na ginamit bilang reference. Si Daniel ay tumingin sa listahan at pinaikot ang bawat pangalan. Si Minjun ay nag-aayos ng mga ruta at si Lito ay tahimik na naglalaro ng isang piraso ng metal sa kanyang mga kamay. Isang maliit na bagay na hindi nawawala ng laman ng ibig sabihin. Bago nila buksan ang sobre, nagkaroon ng maliit na debate kung dapat nila itong iskain muna o basahin sa harap ng buong grupo. Kung may nakabanig na trap, bulong ni Minjun, mas malaking sira ang pwedeng idulot kaysa sa makukuha natin. At kung ito ang susi para tapusin ang lahat, sagot ni Lito, may lihim ng ngiti. Paano kung ito ang daan para malaman kung sino talaga si Paulo Reyes? Si Riley ay tumitig sa kanila pareho. Hindi tayo naglalaro, sabi niya. Hindi lahat ng piraso ay kailangang hilahin agad. May oras para sa tapusin at may oras para sa pag-iingat. Sinara niya ang mga mata ng sandali at naalala ang mesa sa Azor, ang pag-igting, ang koronet na kumikislap, ang mga maskarang 7 kalalakihan na sumalakay. Hindi niya ginusto ang martir, gusto niyang manatiling buhay. At habang hawak niyang sobre, alam niya na sa kabilang panig nito ay baka may pangalan ng isang tao na may kinalaman sa kanyang sariling nakaraan. Isang ulam ng nakalimutang lamat na nauwi sa kanyang kasalukuyan. Pinutol nila ang selyo ng sobre sa dahan-dahang kilos. Ang papel sa loob ay hindi puno ng mga karaniwang pangalan. Ito ay isang listahan ng mga codenames, may kasamang oras at lugar. At sa ibaba may maliit na linya nagbigay ng lamig sa kanilang mga gulugot. Isang pangalan na kung totoo ay maaaring gumuhit ng direktang linya mula sa koronet hanggang sa unang pag-atake sa Azor. Hindi pa tapos, bulong ni Daniel. Pero mas malakas na ang tuno ng laban. Habang nag-iilaw ang lampara sa kwarto,
at ang coronet ay nakatago sa isang kahon sa ilalim ng mesa, si Riley ay tumayo at tumingin sa bintana. Ang lungsod sa labas ay malawak, puno ng ilaw at anino, at sa bawat sulok ay may pagkakataon na may ibang taong nagtago. May mga grupo na naghihintay. May mga marka na kailangang basahin ng mabuti. At bago pa man sila makabalik sa mga kamay ng Azor at ng Coronet, may isang tawag na dumating sa telepono, isang tinig sa kabilang linya na nagbigay ng maikling pahayag, isang address at isang oras na kakaiba sa lahat ng kanilang natanggap. Hindi nila inakala na ang oras na iyon ay maghahain ng isang bagong yugto. Ngulit alam nila na kapag dumating ang araw, hindi na ito magiging simpleng pakikipagsapalaran. Ito ay magiging pagsubok ng kanilang mga hangganan, loyalty, katapatan, at buhay. At si Riley, sa kanyang payat na katawan na tila maliit sa ilalim ng malaking mundo, ay nagbantay ng tahimik. Alam niya na sa likod ng coronet at ng listahan ay may mga tao na hindi titigil hanggat hindi nila nakuha ang gusto nila. Sa isang sipi ng oras, may isang puting envelope na wala sa listahan ang lumabas sa mesa. May sulat na maiksi lamang. Tingnan ng mabuti ang mga pangalan. May nawawala. Walang pirma. Walang tanda. Ang hangin sa loob ng silid ay dumilim ng bahagya. Parang isang paalala na ang bawat pagkilos ay nagiiwan ng bakas. Lumabas si Riley na hindi nagsalita. Dala ang jacket at ang maliit na coronet sa loob ng bag. Sa labas, ang ulan ay mas matindi. Ang ilaw ay mas amber. At ang sulyap ng rotor ay nagpapahiwatig na may operasyong malapit ng tumama. Sa kanyang puso, may tahimik na pangako. Hindi siya aalis nang hindi niya nilalagay ang lahat sa linya. Ngulit sa kabila ng katapangan, may isa siyang malalim na pag-aalala. Sino talaga ang nasa likod ng tigre? At hanggang kailan niya kakayanin ang bilis ng mga pag-ikot ng lungsod? Sila ay umalis sa safe house sa hating gabi, bitbit ang listahan at ang coronet. Ang lungsod ay sumasalamin sa kanilang maraming anyo, ilaw na may mga lihim, kalye na may mga mata. Ang oras na nakasulat sa piraso ng papel ay lumalapit. Ang van ay huminto sa isang sulok na malapit sa isang lumang pier. Ang hangin ay maalat at may ulap ng fog na unti-unting pumapasok mula sa tubig. Sa gilid ng pier, may isang maliit na tangke ng gasolina at ilang crates na hindi nakaiyos. Ang mga mata nila ay nakausad sa bawat galaw. Si Riley ay tiningin sa coronet sa ilalim ng kanyang jacket at sa listahan na may mga pangalan na parang pasimulang bomba. Alam niya na ang susunod na 5 oras ay magtatagda ng tono para sa mga susunod na linggo. Hindi lamang para sa kanila, kundi para sa lungsod na hindi nila pag-aari, ngunit kailangang proteksyohan. At bago pa man sila gumawa ng huling hakbang, ang malayong humahampas na tunog ng helicopter ay dumating muli. Mas malapit, mas tahimik, parang nagmamasid mula sa itaas. Sa likod ng tunog iyon may isang boses na bumukas sa radyo ng isang kasamahan. May humahabol. Ang boses ay malamig, diretso, walang kahakahasan. Nagtinginan si Riley at Daniel. Hindi nagpasabi si Minjun at tinawang paligid. Sa isang segundo, isang napakalinaw na sandali, nagdesisyon silang hindi na magpahuli sa larong ito. Ang coronet ay nag-igting sa kamay at ang listahan ay nagliliyab sa ulo ng kanila. Ang gabi ay hindi natapos. Ang mga marka ng tigre ay may bagong alamat. Ang lungsod ay humihinga ng malalim, handa para sa susunod na pag-ikot ng kanilang digmaan. Ang helicopter ay dumaan sa itaas, malapit na. Ang rotors ay parang puso ng lungsod, malakas, nagpapakilabot, nagmamasid. Dumilim ang gilid ang pier sa liwanag nito. Ang van ay umusad sa gilid. Ang mga anino ng mga lalaking kasama nila ay mahahabang guhit sa basang simento. Si Riley ay tumayo. Ang jacket niya, basa pa rin. Ang coronet na nakapaloob sa isang lumang piraso ng tela na nakakapit sa ilalim ng kanyang braso. Hindi siya nagmamadali. Hindi siya natataranta. Ang lahat ng kilos niya ay kalkulado. Ang bawat pagtitig ay may timbang. May mga ilaw na papunta sa atin. Sabi ng driver sa mahinang tono, hawak ang steering wheel ng mahigpit. Hindi lang rotors. Si Minjun ay kumurot sa radyo at pinakinggan ang static. 2 sasakyang papunta from the north. May footsteps sa pier. Malalakas. Bungad niya. Tinutok ang mga mata niya sa mga crates. Huwag tayong mag-exit ng sabay. Daniel ay tumingin kay Riley.
May linya sa pagitan ng mga kilay niya. Ang koronet ay malambot sa ilalim ng tela. Kung may makontak sa atin, tatawagin nila ang presyo. Sabi niya, mahinahon, ngulit may nguso ng galit sa ilalim ng salita. Hinahanap nila ang koronet. Hindi nila iyon makukuha ng madali. Tugon ni Riley. Pero kung hahabulin nila ang pangalan sa listahan, hindi lang ito tungkol sa palamuti. Papayag silang pumutok ang anumang bagay. May maliit na pag-ugoy sa hinging van. Ang ulan ay tumitigil ng sandali at bumapatok muli ng mas malakas. Sa dulo ng pier, may dalawang liwanag ang kumikislap. Maliliit na ilaw ng sasakyang tumatalon sa ibabaw ng alon. May mga tao sa loob ng shadow ng light. Hindi ordinaryong taga-harbor lang ang mga iyon. May kontroladong kilo sila. May mga armas sa ilalim ng mga jacket. Mga aninong nag-iingat. Kung papasok sila, sabi ni Minjun, may exit points tayo. Hatiin natin sila. Gawin natin ng mabilis. Kung gagawin natin yan, may tsansa silang mag-split at mawala ang listahan, sagot ni Daniel. Hindi pwedeng mawala ang listahan. Then we create a corridor, sabi ni Riley. Boses niya mahigpit. Hindi tayo lalaban ng direkta. Gagamitin natin ang pier. Papasok sila sa channel na gusto natin. Kailangan lang magtiis ng 5 minuto. May sandali ng katahimikan. Ang mga sapatos sa pier ay nag-ingay sa kahoy. May isang lalaki ang tumayo mula sa mga crates at tumingin direkta sa van. May kumatok sa ulo ni Riley ang isang kaalaman. Ito ay hindi lang pagsubok ng lakas. Ito ay pagsubok ng sinong maaaring magbantay sa sarili kapag ang presyo ay mataas. Akala ko hindi tayo gagamit ng teknika, bulong ni Minjun, at may maliit na pag-iyak sa boses niya, hindi sa takot, kundi sa pag-aalala sa mga limitasyon nila. Technically or not, tugon ni Riley, gagamitin natin ang kapaligiran. Huwag mong akalain na hindi ako pamilyar sa vapor ng pier. Ginawa ko na ito noon. Ang paggalaw nila ay hindi tahimik, ngunit hindi rin sabog. Lumabas sila ng van na parang mga anino na may layunin. Si Daniel ang humawak sa koronet, nagmamasid sa paligid. Si Minjun ang nag-set up ng maliit na distraction, mga lata na itinatapon sa kabilang dulo. Isang pailaw ng flare ang ilalabas 2 bloke palayo. Hindi ito komplikado. Ito'y simpleng tawid na pumapatay ng paningin. Isang paalala na sa mga lugar na hindi legal. Sapat na ang ingay at liwanag para ilipat ang atensyon ng kalaban. At sumiklab ang gabi. May 2 sasakyang lumapag sa dulo ng pier. Ang mga pinto ay bumukas. 7 lalaki ang bumaba. Maskarang hindi perpekto, ngunit sapat para maitago ang mukha. Ang kanilang kilos ay may timpla ng profesionalismo at brutalidad. Alam nila kung paano pumasok sa lugar na hindi inaasahan. Ang kanilang pinuno ay may isang maliit na marka ng tigre na nakatatak sa braso. Isang tattoo o marka ng pagkakakilanlan. Hindi na siya kailangang tawaging Paulo Reyes. Ang marka ay nagsabi ng sapat. Isang gunmetal flare ang sumabog sa pampang. Nagbukas ng red smear sa liwanag ng gabi. Ang hangin ay napuno ng malaking tunog mula sa rotors ng helicopter. Mas malapit na ngayon. Ginulat ang mga taga-pier at nag-umpisang kumawala ang tensyon. Sa sandaling iyon, gumalaw si Riley. Hindi siya tumakbo ng tarantar. Gumalaw siya ng maliit. Isang baitang mula sa isang crate, isang kaman sa kahoy, isang biglaang pag-ikot. Ang unang lalaki na lumapit sa kanya ay naipit ng isang malakas na suntok sa panga. Walang mga dramatikong peg. Isang mabilis, kailangan na pag-alis. Nang humagulgol at bumaba ang lalaki, ang galaw niya ay naging sinyal. 2 kasama niya ang nagmadali, nagtatangkang palapit sa van. Ngulit ang mga kamay nila ay nabigla sa mawala ng lead. Go, utos ni Riley ng payak. Maging mabilis. Naghihiwalay ang grupo. Ang mga lalaking pumunta sa van ay naabutan ng 1-2 combination ng Minjun at isang driver. Hindi maganda, hindi brutal. Sapat na para alisin sa laro ng 5 segundo. May isang sigaw, isang taong nawalan ng balanse. May isang sandaling pag-igtim ng katahimikan bago bumagsak ang isang katawan at hindi na kumilos. Hindi ito ginawang materyal. Ang pangyayari ay ipinakita, pagkatapos ay nawala. Hindi kailangang idetalye ang katawan. Sa kanya, ang bakas ay sa mga mukha ng mga natitira. Nakita nila kung sino ang hindi makigiba. Ngunit hindi lahat ay ganun kadali. Isa sa mga pinuno ng grupo ang tumingin diretso sa koronet. Nakita niya ang kimiklislap ng metal sa loob ng tela, tulad ng uod na gumugulo sa loob ng isang closed jar. Tiningnan niya ang koronet na hawak ni Daniel at napawi ang anumang pag-aalinlangan.
Iyon ang tunay na marka. At ang pagkita niya nito ay sapat para magpadaloy sa kanya ng kakaibang galaw. Hindi brutal na karahasan, ngulit isang pag-igtim niyang intensyon. Kunin niyo yan. Utos ng pinuno nila. At bumilis ang kilos. May isang tawag na lumabas mula sa kanyang radyo. Maikli, nanginginig, pero may otoridad. Huwag niyong pabayaan. Nagkaroon ng pagsisiksikan sa magkabilang dulo ng pier. May mga matang nagkakatinginan. May mga kamay na nag-iingat. Si Riley ay napalibutan ng mga katawan. Isang lalaki ang tumalon mula sa likod ng crate at sinubukang hulihin siya. Ngulit na ipihip niya ang katawan niya at gumamit ng momentum para mag-ikot. Isang galaw na hindi kahanga-hanga, ngulit praktikal. Ang lalaki ay napatumba sa dulo ng pier. Ang tubig ay nag-sputter sa kanyang paglagas. Hindi makintab, hindi marumi, tahimik. Ngulit ito ay hindi nagwakas sa madaling paraan. Mula sa malayo, isang maliit na flare ang nagpatalsik ng liwanag. Hindi mula sa grupo, kundi mula sa gilid ng pier kung saan may ibang mga aninong nagtatago. May malakas na tunog ng pagputok, hindi kaliwa o kanan, ngunit sapat para maglanap ang pagkalito. Sa loob ng kalituhan, may isang ulat sa radyo. Huwag mag-lose the list. Focus on Coronet. At dahil doon, ang sitwasyon ay komplikado. Ang atensyon ay nahati. Ang Coronet ay naging mas malapit sa panganib. Sa isang sandali, isang kamay ang lumabas para hulihin si Daniel. Mabilis, matiyaga. Ang Coronet ay halos ilabas sa ilalim ng tela. Ngunit ang kamay ni Riley ay kumilos ng isang galaw nagbago ng kurso. Hindi ito brutality. Ito ay kalkuladong pag-alis ng banta. Isang pag-ikot ng katawan. Isang maliit na pagdulas ng tela. Ang Coronet ay ligtas. Ngunit ang presyo ay naroon. Sa kaliwang bahagi ng pier, may isang pagputok, isang sigaw na hindi kumpleto, at isang katahimikan na sumunod. May isa sa kanila na hindi naaakyat. Walang cinematic heroics, walang malalaking linya. May lamang isang maliit na malalim na pag-ungol mula sa isa sa kanilang mga kasama, si Lito. Nabagsak siya ng mahina sa hagdanan papunta sa tangge. May maliit na pag-urong ang kanyang mga mata at isang kahinahunan ng pagkakagulat. Hindi tama. Hindi inaasahan. Si Minjun ay nagdikit ng mabilis na pag-ikot upang protektahan ng iba. At sa sandaling iyon ay may maliit na pagpapasyang abanap. Pumwesto siya sa bigitna ng ruta ng umaatake at ng van. At di nagtagal ay nakita ni Riley ang isang malalim na sugat sa kanyang braso. Isang maliit na pilas na hindi niya kailangan pang tingnan upang malaman ang kahulugan. Huwag kang gagalaw, mahinang sabi ni Minjun sa kanya, ng isang tono na parang nagtatangkang mafing walang emosyon. Ilabas niyo ang Coronet. Ako ang magtatago ng labi. Minjun, hindi natapos ang salita ni Riley. Ang galaw niya ay mabilis at masakit. Hindi siya makapaniwala. Ang takbo ng pangyayari ay mabilis. Nag-flare ang helicopter sa kabila at may mga tao mula sa tubig na naglalakad patungo sa pier. Ang mga kalaban ay nag-organisa. May maliit na ingay sa radyo. Si Lito ay nalaglag sa simento. Ang mga kamay niya na ginagapang sa kanyang dibdib. Hindi kumilos ng muli. Sa isang saglit, may malawak na katahimikan. Si Daniel ay tumingin sa kanya at nakita ang isang bagay na hindi niya inasahan. Hindi lang ang Coronet, kundi ang presensya ng pagkawala. Minjun, sabi niya ng panibagong may kahinaan. Lumayo ka. Ngunit si Minjun ay nawala na. Ang pagkilos niya ay pagtatakip. May maliit na pag-iyak na pumasa sa pagitan ng dalawang tao. Hindi para sa kabayanihan, kundi para sa simpleng katotohanan na sa mundong ito, may mga desisyon na kailangang kunin at may mga bilang na kailangang magbawas. Si Minjun ay umupo sa bakod, hawak ang braso niya at sa kanyang mukha ay may kalmado, isang uri ng pagtanggap. Wala ako sa panig ng mayaman, bulong niya, mahina. Pero hindi ko kayo ipagkakanulo. Ang mga mata ni Riley ay nagpakita ng pagkasabik at sakit sa iisang sandali. Alam niya na mawala sila. Alam niya na ang mga utang ng nakaraan pag-uwi sa ngayon. Sa kanyang balikat, naging mabigat ang responsibilidad. Hindi siya kayang mag-iyak, hindi pa. Ngunit bago pa man ganap na maunawaan ang nangyari, may isang signal mula sa kabilang dulo.
Isang tawag sa telepono na pumapasok sa isang handset na hawak ng isa sa mga kalaban. Ang tinig sa kabilang linya ay malamig, pamilyar, at ito ang nagpapatibok muli ng puso ni Daniel. Isang boses na nagngangalan at nagsabi ng pangalan ng kanyang kapatid. May sis ninyo. Ang sabi, tuwiran at hindi nag-aalangan. Gagawa kami ng trade, ang koronet para sa buhay niya. May desisyon ka hanggang sa pagsikat ng araw. Ang mundo ay tumigil para sa isang kalahating segundo, kahit ang ulan ay nagmistulang huminto. Si Daniel ay nagkuman ring hindi gumagalaw, ngunit sa loob ng dibdib niya ay nagngangalit ang lahat ng lumang takot. Ang koronet ay biglang naging isang piraso ng karbon na humahantong sa tanikala ng mga kahihinaan. Kung ipapasa ko yan, sabi ni Daniel, na parang nag-uusap sa hangin, maari ba akong magtiwala? May tiwala. Tugon ng 3 tinig sa kabilang linya. O may buhay, piliin mo na. Si Daniel ay napapikit. Ang koronet ay nasa kanyang kamay. Ang tela ay gumigipit. Tumigil siya ng sandali. At sa halip na magbigay ng mabilis na sagot, nagdesisyon siyang sulyapin si Riley. Ang mga mata niya ay nagpakita ng panawagan, hindi utos. Kung kukunin nila ang koronet at papayag ka, bulong niya, masisira ang listahan. Matatapos ba natin ang mga ito noon? Hindi. Sagot ni Riley ng tahimik pero matatag. Hindi kung ipapasa natin sa kanila lang basta. Kung ipapasa natin yon, hindi mo lang ibibigay ang palamuti, ibibigay mo rin ang aming pagiging tao. Ang panahon ay nag-igting. May mga dingding sa paligid na naghihintay ng pag-blake. Ang koronet ay nasa gitna ng desisyon, palitan ang isang buhay para sa palamuti o labanan ang masamang sistema at mag-alis ng mas maraming pangalan sa listahan. Daniel ay huminga ng malalim. Sabay ng isang maliit na paggalaw mula sa gilid, may isang maliit na papel ang bumagsak mula sa bulsa ng isa sa mga umuusong na kalaban. Hindi ito sinasadya o marahil sadyang iniiwan. Si Riley ay mabilis na kumurot at kinuha ang papel bago pa man ito maabot ng iba. Sa liwanag ng flare, nakita niya ang 3 salita. Isang address, isang oras, at isang pangalan na kilala niya. Ang pangalan na maaring link kay Lito. Sa ilalim ng pangalan, may 3 titik lamang, Sisters. Ang pagpapasadya ng mga piraso ay nagdidikit. Ang tawag mula sa kabilong linya ay hindi lang pang-threat. Ito ay bargaining chip. Ang papel na nakuha ni Riley ay isang pahiwatig na mas malaki pa ang nasa likod. Lumabas sa mga mata ni Daniel ang galit. Hindi para sa mga maskarang nasa pier, kundi para sa taong nasa likod na kumikilos ng masyadong organisa. May nag-o-offer ng trade, bulong ni Lito, na may maliit na pampalubag sa kanyang tinig, pero hindi kumilos. Hindi ako. Maiksing sabi ni Riley, sino ang nasa likod nito? Paulo, sagot ng isa sa mga attacker, simpleng salita na parang hawak. Reyes mismo. Ang pag-aalab ng galit sa loob ni Daniel ay hindi maitago. Ang koronet sa kanyang kamay ay parang kumikislap ng malinaw, isang liwanag na pumapaigting sa loob ng maitim na gabi. Alam niyang hindi lamang ito tungkol sa palamuti. Ito ay tungkol sa kanyang pangalan, sa kasaysayan ng pamilya, at sa posibleng kabayaran sa pagkakasakit at pagkatakot na nag-uugat pa sa nakaraan. Kung may isang sinabi siyang hindi niya gusto, iyon ay hindi dahil sa kayamanan, kundi dahil sa kapatid niya. Sabihin ninyo sa kanila, sabi ni Daniel, boses niya nagbago. Kung ipapasa natin ang koronet, hindi na namin makukuha ang listahan, pero kung maghaharap tayo ng lahat, ibibigay ko ang koronet, pero hindi para i-trade sa sis. Hahanapin namin ang sis ng mag-isa. Kung nais ninyo ang asawa niya, kayo mismo ang dadaan sa amin. Ang pinuno ng mga kalaban ay ngumisi. Hindi ka nagkakaroon ng opsyon. Sabi niya, kailangan mo ng sagot bago magsikit ang umaga. Pagdating, sabi ni Daniel, hindi ako magpapadala ng sino man bilang kalakalaan. Nagkaroon ng isang sandaling ng tensyon at sa pagitan ng lahat ng presyon, may isang tahimik na pangyayari na nangyari. Si Lito, na noon ay nagkakamalay, ay kumilos ng mabilis, hindi para tumulong, kundi para lumingon at magsabi ng isang lihim na hindi inaasahan. May double agent. Bulong niya ng maputol. Hindi ko sinasadya. Hindi ako ang nag-set up. May nagbayad sa akin. Ang grupo ay huminto sa pag-igting. Ang isang maliit na pag-ikot ng ulo ni Minjun ang nagpahayag ng paggalito. Sino? Mahina niyang tanong. Lito ay tumingin sa lupa. May number.
May tao sa loob, may pangalan sa listahan. Mother, sino-sino sila? Hindi ko alam lahat. May nagbayad, dagdag ni Lito, at may isang pangalan. Hindi namin dapat malaman. Ang boses ni Lito ay parang bomba na zap sa hangin. Si Riley ay nakaramdam ng isang pagyuko. Ang tawag ng kawalang tiwala ay dumilim sa paligid nila. Ang koronet ay biglang hindi lamang palamaang ng kahulugan. Ito ay simula ng kabuuang laro. Kung may double agent, sabi ni Daniel habang ginagamit ang kanyang mga kamay para palamigin ang sarili, alamin natin, hindi muna trade. Ang pinuno ng mga kalaban ay tumingin sa kanya na parang sinusukat ang loob. Kung hindi mo ibibigay, wika niya, ipapakita namin kung ano ang nangyayari sa sismo. Patay na ang sismo. Mahinang sagot. Boses ni Daniel na naglalabasan ang panik ngulit pinipigil. Kung natatakot kayo, gawin niyo ang ginagawa ninyo. Pero kung pinapakita ninyo iyon, maghahandog ako ng lahat. May halong pangako at banta sa hangin. Si Riley ay naroon, nakatulala sa papeles sa kanyang kamay. May address na nakasulat at may oras. Ang oras ay hindi malayo. Sinusulat ito sa lapis na parang nagmamadali. Kung pupunta tayo roon, sabi niya, ng malakas, baka ito ang sentro ng match. Nagpasya silang hindi makipagsapalaran para sa trade. Hindi iyon ang kanilang estilo. Ang buhay ay higit pa sa isa lamang palamuti. Hindi nila ipapadala ang koronet para maprotektahan ng isang tao. Kung may lalabas na presyo, hindi nila babayaran ito sa gamitong paraan. Nag-umpisa silang mag-withdraw mula sa pier. Sa likod nila, ang mga kalaban ay nag-ayos at naghahanda. May isang maliit na pag-iigting, mga tunog ng sapato sa kahoy, isang pagbugso ng hangin, isang pagsigaw ng utos. Ang helicopter ay lumayo at bumalik, nag-iwas pa rin. Ang pier ay iniwan ng mga kalaban, ngunit hindi nila inalis ang banta. Iniwan nila ang bakas. Bumalik sila sa van ng hindi perpekto. May mga sugat, may dugo ng mabilis na nasisilayan. May mga larawang nakikita sa mukha ni Daniel na hindi mapapawi. Si Minjun ay humahagulhol sa kamay, pinipiga ang braso na duguan. Si Lito ay nakaluhod, malamlam na nakatingin sa koronet. May malalim na pagsisisi ang mukha niya. May nagbabayad, bulong ni Lito. Masyado silang may pera. Too much. Walang labis na pera na may halaga kung mamamatay ka, sabi ni Riley, at may lamig sa boses. Alam mo ito. Ngunit bago pa man sila makaalis, may isang jeep ang humarang sa daan sa likod. Mabilis, may tatak ng pahirap at mga lalaki. Mula sa bintana ng jeep, isang maliit na tao ang tumawag sa kanila sa telepono. Hindi para magbenta ng koronet, kundi para magpadala ng panghuhumiyaw. May utos kami, wika ng tinig. Iwan ninyo ang lugar o pupunta tayo sa pamilya ninyo. Ang tinig ay malutong, may kasamang kahindik-hindik na kagalak. Sa likod ng jeep, may trailer na naglalaman ng isang maliit na kahon. Hindi malinaw kung anong laman niya. Si Daniel ay tumingin sa mga kasama. Sa mukha niya ay makikita ang isang labis na desisyon. Ibigay ang koronet at itigil ang pag-atake o harapin ang posibilidad na mas maraming buhay ang malagay sa panganib. Susunod na oras, wika niya, boses hindi sigurado. Hindi kami magiging saints. Lito ay tumitig. Ako ang nagturo, sabi niya nang papasok. Hindi ko sinasadya na mag-ugat ito sa sis ninyo. Pero, huwag, sagot ni Riley nang mahigpit. Huwag na. Nagkaroon ng mabilis na debate. Hindi malaki, hindi magarbo. Ang koronet ay napabilang sa kanila at may kasamang abala. Isang maliit na pangako na hindi nila matatapos ang gabi. Sa huli, nagpasya si Daniel na huwag ipasa ang koronet. Huwag na ilagay ang kapatid niya sa isang kalakalan na hindi siya kontrolado. Nagpatuloy sila sa pagalis. Ngulit ang lungsod ay hindi agad magpapatawad. Sa isang maliit na ilaw sa kahabaan ng daan, may isang maliit na pakete ang inabot ni Riley. Isang maliit na sobre na may marka ng tigre. Buka. Sa loob, isang recording device ang naglalabas ng tinig. Hindi boses ng sino man sa pier, kundi ng isang mahinang boses na kilala kay Daniel. Ang boses ng isang estranghero na may sinapit sa loob ng kanilang pamilya. Kunin mo ang koronet, ang sabi, o sis ninyo ay magsisilbing halimbaba. Ito ang huling patikim. May piraso ng papel na nagbabala sa kanila na ang laban ay mas matagal kaysa sa kanilang inakala. May mga pangalan pa ring nakatago. May mga kontrata na hindi nasusulat kahit pa sa listahan. Ang lungsod ay sumisigaw. At sa gitna nito, ang koronet ay nasa kamay ni Daniel. Ang bigat ay hindi mga gramo, kundi mga alaala.
Naghatid sila kay Minjun sa isang maliit na klinika. Hindi ito hospital pero may taong makakatulong. Si Minjun ay nakahiga, humihinga at tumitingin kay Riley ng may simpleng pagkilala. Kung hindi ako, mahina niyang pahayag, magpapatuloy kayo. Magpapatuloy kami, sagot ni Riley ng matatag, ngunit may luha sa gilid ng kanyang mata. Isang luha na hindi para sa sarili, kundi para sa bawat taong nawalan ng pagkakataon. Pagbalik sa safe house, ang atmosfera ay naiiba. May bakas ng pagod sa mga mata ng lahat, may bagong lihim sa mesa, ang maliit na listahan na pinagsama-sama nila. May ilang mga pangalan na nascan at na cross-reference, may ilang code names na hindi nila maunawaan. May 3 pangalan na kakaiba, mother, sisters, at isang initial na hindi lumabas sa anumang file. Ang kanilang mundo ay lumawak, pero hindi sa mabuti. May isang papel, sabi ni Daniel ng tahimik. Ang piraso ng papel na dinala natin mula sa warehouse, may isa pang linya na hindi natin napansin. Si Riley ay lumapit sa kanya. Ano iyon? Nakaukit dito, sagot niya. Naglalabas ng maliit na piraso ng papel na bahagyang nabisang. Isang oras at isang lokasyon. Sulat na parang nagmamadali. Parang may isang hint na gumagamit sa loob ng network. Tumayo si Riley at tumingin sa window. Ulan ang humuhugos sa kalye. Ang mga ilaw ay nagmimistulang nagsasalo ng pulang liwanag at asul. Ang coronet ay nakatago sa kahon sa ilalim ng mesa. Sa kanyang dibdib, may pagkasibok at pagnanais na kumilos. Alam niya na ang laban ay hindi matatapos sa pagkuha ng coronet. Ito ay sisimula lamang. May dapat tayong gawin, sabi niya sa huli. Hindi nang walang plano, hindi nang wala ang lahat ng impormasyon, pero kailangan din natin i-hold ang oportunidad. Siyempre, may mga sandali na kailangang gambahin ang ating loob. Anong gagawin natin? Tanong ni Lito, na tila nagpapakilos sa hangganan ng pagkamatanda. Unahin natin ang sis, sagot ni Daniel ng may tiyak. Kung may lugar na nagsasabi na siya ang nasa listahan, ginagawa natin ang paraan upang mabawi siya. Pero hindi ko kayo ipapadala na parang kalakal. Hindi. At kung may ibang paraan, bungad ni Riley, kung hindi trade ang sagot, dapat matulungan natin ang isa't isa na umusad sa parehong direksyon. Hindi para sa coronet, para sa lungsod. Nagkaroon ng maikling katahimikan. Ang salitang lungsod ay may bigat. Hindi lamang ito brick and concrete. Ito ay isang organismo na may sariling pamumuhay at sariling sugat. Ang mga sugat na iyon, unti-unti nilang tinutuklas. Sa labas ng safe house, may isang jeep ang bumagal at humarang. May 3 batang lalaki ang tumalon, dala ang mga mobile phones, at nag-iwan ng maliit na piraso ng papel sa pintuan. Walang pirma, walang palatandaan. Sa loob ng papel, isang address at isang oras. Ito ang piraso ng papel na magbibigay daan sa susunod na pag-atake, kung saan dapat nilang makaharap ang buong institusyon ng Tigre. Ang gabi ay hindi natapos. Sila ay maghahanda, magpaplano, maghahanap ng mga tao na matutulungan. At sa pagitan ng lahat ng iyon, si Riley ay tumayo sa bintana at tumingin sa coronet. Hindi ginagamit bilang palamuti, kundi bilang pabigat ng kasaysayan. Kung babawiin namin ang sis, sagot ni Daniel, huwag nating hayaan na gamitin ang coronet bilang bite. Gamitin natin ito bilang palatandaan ng kanilang kahinaan. At kung mawawala ang sis, sabi ni Lito, boses nagbabad sa panghihinayang, ano ang gagawin natin? Maglalakad tayo sa kanila. Tugon ni Riley. Hindi pa bulong. Hindi rin marahas na hindi makatarungan. Maghahanap tayo ng mga palatandaan. Kahit isang maliit na takip ay makakapagdulot ng isang bakas. Nagpa siya ang grupo sa mga papel. May maliit na checklist na ginawa nila. Hindi ng technical na mga hakbang, kundi ng mga tao na kailangan nilang makontak. Isang doktor sa likod ng isang bar. Isang driver na makakasalubong ng mga kargo. Isang tindahan ng payong na may kanya-kanyang tao. Hindi ito eskema. Ito ay mga koneksyon ng pagiging tao. At habang nagbabalangkas sila, isang maliit na piraso ng papel ang nabaliwala sa mesa. Nakita ito ni Riley. Kinuha niya at binasa. Isang address. At sa ilalim, may oras. 1 a.m. Binasa niya ng malakas. Pier 9. Tumigil lahat. Ang Pier 9 ay hindi ang pier na nilabanan nila. Ito ay ibang dulo ng lungsod, malapit sa lumang shipping lane. May mga lumang trawler doon at mga kahon na hindi na ginagamit. Sa loob ng sagot na iyon, may isang pangalan. Mother. Kung pupunta tayo doon, sabi ni Minjun, boses niya na nanginginig.
Baka wala na silang sis. Baka pa naman ito trap. May trap palagi, sabi ni Riley ng mahinahong. Pero kung mother ang ginagamit nila bilang code, baka ito ang mismong sentro. At kung ito ang setup, tanong ni Daniel. Kung sila ang naglalatag para tayo ang maglakad papunta sa bitag. Kung ganyan, sagot ni Riley, may paraan para humawak ng kontrol. Hindi kami pupunta na wala ang plan at hindi kami pupunta mag-isa. Ang paparating na op was set, hindi dahil sa kagustuhan na mag-by the book, kundi dahil sa pangangailangan na proteksyonan ang isang buhay at hindi ituring ito bilang commodity. Sa loob ng mga oras na sumunod, sila ay nagplano. Papaano makakapasok ng may support? Papaano magbigay ng distraction? Papaano mag-alis kung may malas? Muli, hindi teknikal na detalye, kundi mga tao. Mga tao na may pangalan. At bago pa man sumapit ang 1 AM, ang lungsod ay nagbago sa kanila. May pagganap ng mga simpleng taktika, mga phone call sa mga kasamahan, mga signal na hindi parang mga utos, kundi mga kumpisal. Naglakad sila papunta sa van at nagmaneho sa dilim. Ang Pier 9 ay malamig. Ang amoy ng langis at tanglad ay naghalo sa hangin. May mga ilaw na lumiliit sa distansya. Sa dulo, may isang maliit na lalagyanan ng kahon. Mula sa kabilang dulo, may isang figure ang lumabas. Isang babae, hindi si Daniel's sister. Siya ay isang messenger, isang babaeng pawang may guhit sa mukha na naglakad papunta sa kanila at nag-iwan ng isang maliit na tala. Sabihin niyo sa kanila, ang kanyang boses, na wala pa ang sis. May isang taong nagbenta ng impormasyon. Ang nakaset na oras ay huli. May isa pang lugar. 3 AM, Warehouse 12. Nang bumalik sa van, nagkaroon ng kakaibang damdamin ng grupo. Ang kanilang timbang ay hindi bumaba. Tinanggal nila ang koronet mula sa kahon at pinanatili ito malapit sa kanila. Hindi nila ito ibinaba. Hindi nila hahayaang maging bait. Ngunit ang lugar na binigay sa kanila ay hindi nag-iiwan ng katahimikan. May mga mata na nagmamasid. Kung may isa pang lugar, sabi ni Riley, huwag tayong pumunta ng sabay. Hatiin natin ang team. At kung iyon ang trap, tanong ni Daniel. Then we adapt, sagot ni Riley. Pero hindi tayo mawawalan ang sis. Ang gabi ay nagpatuloy. Ang mga oras ay dumaan at bawat segundo ay may bigat. Ang koronet ay naging isang maliit na bagay na nagpapalubha sa lahat. Ngunit sa dulo ng lahat, may isang piraso ng papel na naiwan sa lamesa. Isang maliit na piraso, may 2 salita lamang. May nawawala. Walang pirma, walang utos. Isang paalala na sa mundong ito, kahit ang pinakamaliit na bakas ay maaaring magbago ng takbo ng buhay. Sa madaling salita, hindi natapos ang laban. Ang gabi ay nakatakdapain, ang koronet ay kumikislap sa ilalim ng lamp, at ang rotor sa langit ay hindi mawawala sa kanilang pag-aalala. May mga pangalan pa rin kailangan hanapin, may mga utang na kailangang bayaran, at sa puso ni Riley, ang pangako ay nananatili, hindi para magsakripisyo ng sarili bilang bayad, kundi para lumaban sa paraang hindi mawawalan ng dignidad. Sa labas, ang lungsod ay humihinga ng malalim. Sa loob, ang grupo ay nagmasa ng mga mapa at tala. May masakit na pagkakabigat. At sa gitna ng lahat, ang koronet, ang maliit na palamuti na nagpasimuno ng digmaan, ay nasa loob ng kahon, kasama ang listahan, kasama ang mga pangarap at takot ng lahat. Hindi ito pagtatapos. Ito ay simula ng isang mas madilim na yugto. May nagbantang recording, may nakaambang raid, may contact na nagbabanta sa pamilya, at may pangalan na nakaselyo sa isang piraso ng papel. Sa pagitan ng lahat ng iyon, si Riley ay naglalakad patungo sa bintana, tumingin sa lungsod at nagpasya. Hindi siya aalis sa laban. Hindi pa. Kung handa kang sundan ang kwentong ito, kung nais mong malaman kung sino talaga ang nasa likod ng tigre at hanggang saan aabot ang paghihiganti, abangan ang susunod na kabanata. I-subscribe, i-like at i-on ang notifications dahil ang gabi ay puno pa ng lihim at ang susunod na address ay magpapakita kung sino ang tunay na may hawak ng leeg ng laro.